mga balitang pambansa. Naniniwala pong isang mambabatas na tila nabudol daw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang publiko sa pangako nito na may makukulong na mga tiwaling opisyales bagong Kapaskuhan. Matatanda ang ipinangalandakan ng Administrasyong Marcos ang pangakong maraming malalaking isda na sangkot sa flood control scam ang magpapasko sa kulungan. Pero ilang araw bago magbagong taon, wala pa ring matataas na opisyales ang naaaresto. Ayon kay ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio, malinaw na budol ang pangako ng Pangulo. Well, mukhang budol lang pala yun, ano? Simple lang naman ang paliwanag dito eh. Sino ba yung mga malaking isda na tinutukoy dito? Yung Pangulo na nga mismo at yung kanyang mga cabinet officials plus yung mga pinakamataas na official, yung leadership ng Senado at Kongreso. Sila naman ang mga pinakamataas na official na may control sa budget ay yung sistematikong pandarambong sa budget. Ito ang mga responsable sa pagpasa sa budget. Yan nga po ang tining ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio. Aminado rin po ang congressman na watak-watak ang minorya ng Kamara sa issue ng kumalat na dokumento ng DPWH na naglalaman ng proponents ng mga proyekto ng ahensya. Wala raw isang posisyon o paninindigan ng minority bloc at tanging Makabayan bloc lamang ang nagsusulong na maimbestigahan ito. Samantala, mas marami pa raw ang makukulong na sangkot sa flood control scam sa pagpasok nga po ng bagong taon. Ito na yung sinasabi natin kanina. Ayon po sa palasyo, patikim pa lang ang pagkakakulong ng mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Discaya. Naaresto po si Sara nitong December 18 kaugnay ng 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Kasalukuyan po siyang nakakulong sa Lapu-Lapu City Jail. Si Curly naman ay nananatili po sa Senado matapos ma-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Banat ng Makabayan Bloc, ilusyon lamang daw ang kampanya kontra korupsyon ng Administrasyong Marcos dahil walang malalaking personalidad na sangkot sa korupsyon ang nakulong bago ang Pasko. Kinwestiyon naman po ni Batangas Congressman Leandro Leviste ang 10 bilyong pisong idinagdag sa budget ng Kamara. Mula nga po sa orihinal na 17.20 billion pesos na proposed budget, lumobo pa ito sa higit 27 billion pesos nang walang sapat na paliwanag mula po sa mga kapwa niya mambabatas. Lumabas lamang daw ang dagdag pondo sa substitute bill at hindi na raw dumaan sa committee hearing at wala rin sa committee report. Kabilang daw sa tinaasan ng pondo ang Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng Kamara na ginawang 18 billion pesos mula po sa dating 10 billion pesos lamang. Ang pangamba ng kongresista, posible raw na maibulsa ang nasabing pondo. Sa iba pang balita, binatikos ng Makabayan Bloc ang tila pagmamalinis daw ni Vice President Sara Duterte kaugnay po sa issue ng budget insertions. Ayon kay ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio, hindi pwedeng magmalinis ang Vice-Presidente dahil mayroon din daw itong insertions noong mayor pa siya ng Davao. Lumabas kasi sa isang ulat na aabot sa 16 na proyekto ang hiniling ni VP Sara na pondohan sa 2020 budget noong alkalde pa lamang siya ng Davao City noong 2019. Kasama rin sa tinaguriang DPWH leak files ang kapatid ng Vice-Presidente na si Congressman Paulo Duterte at dating presidential spokesman Harry Roque. Dati nang kinumpirma ng DPWH na aabot po sa 51 billion pesos ang natanggap na alokasyon ng distrito ni Congressman Polong mula 2020 hanggang taong 2022. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!